kasaysayan, alamat at pananampalataya. Mga bihirang tauhan sa Biblia na may hindi kapani-paniwalang mga kwento. Ang istorya ni Jael, ang babaeng tumalo sa isang general. Si Jael ay isang babaeng Kenita na naging instrumento sa tagumpay ng Israel laban sa kanilang kaaway. Bagamat hindi siya isang mandirigma, ginamit niya ang kanyang talino at tapang upang patayin si Sisera, ang general ng hukbo ng Canaan na nagbabantang lumupig sa Israel. Noong panahong iyon, pinahihirapan ng malupit na Haring Jabin ng Canaan ng Israel. Ang kanyang general si Sisera ay may isang napakalakas na hukbo. Mayroon siyang 900 karwaheng pandigma, kaya't halos imposibleng matalo sila. Ngunit isang araw sa tulong ng Diyos, nagapi ng Israel ang hukbo ng Canaan. Napatay ang libu-libong sundalo, ngunit ang pinuno nilang si Sisera ay nakatakas. Pagod, duguan, at takot, siya ay tumakbo patungo sa disyerto. Doon niya nakita ang isang tahimik na tolda. Sa loob ng tolda nakatayo si Jael, ang asawa ni Heber. Kilala ang kanyang pamilya sa pagiging kaalyado ni Haring Jabin, kaya't nagtungo doon si Sisera sa pag-aakalang siya ay ligtas. "Panginoon ko, pumasok ka, huwag kang matakot," wika ni Jael kay General Sisera. Pinatuloy siya ni Jael at pinainom ng gatas upang siya ay makatulog. Hindi niya alam, ito na pala ang huling tulog niya. Habang mahimbing na natutulog si Sisera, tahimik na kinuha ni Jael ang isang matulis na pako ng tolda at isang martilyo. Dahan-dahan siyang lumapit. Itinutok niya ang pako sa ulo ng kalabang general at isang malakas na hampas. Pinagtagusan ito hanggang sa lupa. Dumating si Barak, ang pinuno ng Israel, upang hanapin si Sisera. Ngunit sinalubong siya ni Jael. At sa kanyang mahinahong tinig, sinabi niya, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang taong iyong hinahanap." Pumasok si Barak at nakita ang walang buhay na katawan ni Sisera. Patay na ang kinatatakutan nilang general. At mula noon, unti-unting bumagsak ang kaharian ni Haring Jabin at lumaya ang Israel mula sa kanyang paniniil. Ang kwento ni Jael ay isang paalala na hindi kinakailangan ng sandata o lakas upang maging instrumento ng Diyos. Minsan kahit ang pinakaordinaryong tao ay maaaring maging bahagi ng kanyang dakilang plano. Gamit ang tapang, talino at pananampalataya, nagawa ni Jael ang hindi kayang gawin ng isang buong hukbo. Sunod ang istorya ni Shamgar, ang mandirigma na may panundok ng baka. Si Shamgar ay isa sa mga hukom ng Israel na nabanggit lamang ng ilang talata sa Biblia, partikular sa Hukom 3:31. Bagamat kakaunti ang detalyadong impormasyon tungkol sa kanyang buhay, ang kanyang pambihirang gawa ang siyang nagbigay sa kanya ng lugar sa kasaysayan ng Israel. Noong mga panahong iyon, ang Israel ay nababalot ng takot at pangamba dahil sa pag-atake ng mga kaaway. Ang mga Filisteo ay naghahasik ng lagim at tila wala ng pag-asa para sa bayan. Ngunit sa kabila ng madilim na kalagayan, may isang tao ang lumitaw, si Shamgar. Isang karaniwang mamamayan, ngunit may kakaibang tapang at pananampalataya. Ayon sa Hukom 3:31, ginamit niya ang isang simpleng ox goad, isang kasangkapang pang-agrikultura, upang patayin ang Ixhanarhos na Filisteo. Isipin ninyo, sa halip na malalakas na sandata, isang simpleng ox goad lang ang naging sandata niya. Sa pamamagitan ng matinding determinasyon at pananampalataya, nagawang baguhin ni Shamgar ang takbo ng laban. Ang kanyang tagumpay ay patunay na ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso at pananampalataya sa Diyos. Ang kwento ni Shamgar ay nagbibigay inspirasyon sa atin na kahit anong kasangkapan ang mayroon tayo, kung ang puso natin ay puno ng tapang at pananampalataya, kaya nating baguhin ang ating kapalaran. Hindi mahalaga ang ating pinagmulan o ang ating kakayahan. Ang mahalaga ay ang ating dedikasyon at pagtitiwala sa Diyos. At iyan ang kwento ni Shamgar, isang bayani na nagpamalas ng hindi matatawarang tapang at pananampalataya. Sana ay na-inspire kayo ng kanyang kwento. Sunod ang istorya ni Mephisobeth,
ang may kapansanang prinsipe na nakatagpo ng biyaya mula sa Biblia sa Samuel 9. Sa isang mundong puno ng kalungkutan at pagkawala, may kwento ng pag-asa at biyaya na patuloy na nagbibigay inspirasyon. Ito ang kwento ni Mephibosheth, isang taong tila nawala ng lahat, ngunit natagpuan ang tunay na pagmamahal sa gitna ng trahedya. Si Mephibosheth ay anak ni Jonathan at apo ni Haring Saul. Noong araw ng trahedya, nang mawala si Saul at Jonathan sa laban, tila nawalan na ang sambahayan ng Diyos. Ngunit hindi naglaon, lumitaw ang liwanag sa gitna ng dilim. Mula pagkabata si Mephibosheth ay nakaranas ng kapansanan. Isang malagim na pangyayari ang nagdulot sa kanya ng pagkahulog at pagkawala ng kakayahang makalakad ng maayos. Ngunit sa kabila ng kanyang kahinaan, may natatanging katangian siyang taglay. Ang kakayahan na manatiling mapagkumbaba at tapat sa Diyos. Nang maging hari si David, inutusan niya ang kanyang mga lingkod na hanapin ang natitirang pamilya ni Saul. Dito, nalaman nila ang tungkol kay Mephibosheth. Sa halip na siya'y ipagbintana, ipinakita ni Haring David ang kanyang puso. Tinanggap niya si Mephibosheth bilang kanyang kapatid. Ipinagkaloob ang karangyaan ng kanyang hapag at pinatunayan na ang tunay na kaharian ay nakabase sa biyaya at pagmamahal. Ang buhay ni Mephibosheth ay paalala sa atin na sa kabila ng mga pagsubok at kahinaan, may pag-asa at biyaya na naghihintay. Hindi mahalaga ang ating nakaraan o ang ating kahinaan. Ang mahalaga ay ang pagtanggap ng Diyos at ang pagkakaroon ng tapang na magpatuloy. Iyan ang kwento ni Mephibosheth, isang patunay na sa bawat pagdurusa, may biyayang nakalaan sa mga pusong tapat sa Diyos. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang video para mas marami pang makaalam ng mga inspiradong kwento mula sa Biblia. Hanggang dito na lamang muna ang kwentong ibinahagi ko sa inyo. Layunin kong ipakilala ang mga kakaibang karakter sa Biblia na hindi gaanong kilala, upang makilala ninyo sila at matutunan ang mahahalagang aral na kanilang ipinapahayag. Sana ay na-inspire kayo sa kanilang mga kwento. Ang channel ko ay naghahayag rin ng mga Christian songs, biblical stories, verses, at iba't ibang nilalaman na naglalayong ilapit tayo sa mundo ng Biblia. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwento mula sa Biblia at iba pang kamangha-manghang kwento ng ating kasaysayan.